Kita nyo, eto na. Pag nakikita nyo ako, ibig sabihin food segment na. I gotta tell you, you have to see this. Look at this. Ayan, sweet and sour pork. That's the best way to start the day kasi hindi siya maasim, hindi siya matamis. It's the perfect combination, especially since ang nagluto sa atin today, walang iba kundi si Chef Boy Lagra. Yes! Good morning! Good morning! Ayan, masaya na yung mga salakay gang. Lumalabas na sila para kumain in a while, no? Ayan, so pagagandahin pa yan ni Chef. Chef, good morning! Good morning, Lynn! So, unang-una, paano mo nababalanse ang tamis at asim? Kasi ang hirap i-balance yun sa sobrang isa eh. Kaya kailangan, pag naglagay ka, hindi yung basta-basta, kundi sinusukat. Dapat isusukat. Paano, like, 1:1 ang ratio niya? Oh, 1:1. Talaga? Kunyari? 1 cup of water, 1 cup of sugar, 1 cup of pineapple juice. Wow, pero 1 cup Your lahat. Majesty, good morning. Igan ito na sa lakay gang. Alam na namin kailangan natin lahat yan. There you go. Ayan. I love it. Yes. Okay, so 1 cup lahat, Chef. 1 cup lahat. Alright. Okay, so how do we start it? At parang ang dami natin kailangan. Hindi, sandali lang. Halimbawa ito, nilagay ko lang itong finished product natin para makakain na kayo. Para sa second table. Yes, second okay. table. Dumadami ang table natin, Ito yung table mo. Aha. Ito dyan sa kabila. Okay. At Alright, yung guys, suka na gagawin natin, katulad, sandali, ilagay ko lang ito rin na sandali. Para medyo may boilo tayo. Alam mo, dinamihan talaga ni Chef Boy kasi alam niya pag nagluluto siya rito, nauubusan kami minsan namin kumakain talaga. Kaya ayan, dinamihan na niya. Wow, dinagdagan ko na para walang atrasan na to. Wala na talaga. And like Chef Boy said kanina, no, kailangan lang ay 1:1 ang ratio natin. So 1 cup ang water, 1 cup ang sugar, 1 cup ang salt, tama ba? At 1 cup ang pineapple. Okay. Ilagay ko lang ito lahat na para yum na yan. Yeah, we can start cooking na. Yes, okay. Now we can start cooking. Alright, ano ang kailangan natin? So unang-una, gagawa muna tayo ng pinakamalaga yung ating tinatawag na sweet and sour sauce. Okay. So tubig, isang tasa. Isang cup. Okay. Ito naman yung pineapple juice, isang tasa rin. Tapos ito yung suka, isang tasa rin. Wow, okay. Suka, pineapple juice. Then sugar, pwede isang tasa. It depends to you kung gusto mo matamis o hindi. Okay. Diba? Tapos ito yung ketchup, isang cup na rin. Isang cup. Okay. Hop. Let me be your assistant. Yeah, thank you. Parang magician, kailangan may assistant. There. Okay. Ketchup. At ang kahalagahan sa ating sweet and sour din ay yung itong luya? Luya. Talaga? Yes. Balat na siya. Balat na. Lalagyan mo ng luya. Yan. Lalagyan. Damihan mo yung luya. Ayan. Tapos haluhaluin lang yan. Isalang natin. Dito. Gano'ng katagal siya? Hanggat kumulo. Okay. Pag tulog niya after 10 minutes, lalagyan mo siya ng cornstarch. Okay. After 10 minutes? Yes. Cornstarch hanggat maging ganito nakalapot. Kita mo? Ito yung after na. Ito yung ginawa ko kanina. Yan. So 10 minutes lang siya. Lagyan ng cornstarch. Tapos ayan na. Voila. That's the sauce. Ayan ang mahalaga. Okay. Now, okay. So meron yung lomo. Okay. Lomo. Lomo. Walang taba. Walang taba. I love lomo. Diba? That's a perfect ano. Ang kagandahan kasi sa lomo, ay sa sweet and sour, dapat lomo gamitin. Hindi siya mataba. Kasi minsan, di ba, parang pag nakabalot nga siya, hindi inahanap mo saan may taba yung mga ayaw kumain ng taba. So, lomo na lang ang piliin mo. Lomo na lang, oo. Perfect. Kasi minsan pag kinain mo yung sweet and sour, pag matigas, parang nakaka-open din. Oo nga. Parang tigas naman. Okay na kailangan lomo. Kailangan malambot. Kung ikaw naman kakain, lalo sa pamilya, no? Oo. Huwag mo tipirin, pamilya mo yun. Of course. Ilagyan natin ng eggs. Yan. Itlog, di ba? Isa lang? Isa lang. Ilagyan natin ng cornstarch. Okay. Para kumapal siya, may coating siya. May coating. Kunti lang. Upward. Bang, bang, bang! Bang, 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 bang! Then, salt and pepper. Classic. then halo mo yan. Aha. At kahalo mo yan, Oo. at saka natin ilagay sa mantika. Kailangan ba super hot boiling oil? Not really. Tama-tama lang. Gradual lang. Okay. At saka mo siya palakasan. Pagka yung isasalang mo na. Okay. Diba? Yan. Okay. Gano'n naman katagal bago maluto yan? Kasi medyo Golden makapal yung brown cutting lang. natin eh. Golden brown. Kasi ang lumo, malambot. So, hindi mo kailangan sobrang tagal. Oo. Diba? Tapos siya, napansin ko, of course, may nilagay ka pang toppings, di ba? So pagkatapos nga pala niya, when you cook that, do you mix it na with the sauce or? Yes. Ganito naman yung ating ano. Pag ilagay ko lang dyan lahat. Oo. Tapos, ito nang gagawin ko. Kabilang cut, nakasalang na to. Aha. Lagyan natin dyan. Lagyan natin ng kunting mantika.
Okay. Ito yung mga toppings ang gagawin natin. Dito ko na rin kumantika para lang sumarap. Yan. Okay. Tapos, ilagay natin yung una, sibuyas. Paghaluin lang. Bell Pepper, green and red, okay? Yes. Then, This is cucumber. kala ko zucchini. Pwedeng zucchini. Pero Zucchini cucumber pwede mas rin. maganda. Then, pineapple. Okay. Yun Of lang. course, lalagyan ulit natin yung salt. Bang, bang, bang! White pepper pala. Yeah. Bang, bang, bang! Hop, then salt. Aha. Okay? So, haluin lang natin. Halo-halo lang yan. Halo lang yan. Iba talaga si Chef. Okay, just so you see ha, para ma-imagine kung gaano kasarap ang niluluto ni Chef Boy. Yes. Tignan nyo yung ginagawa ng Salakay group natin. Nag-e-enjoy na sila sa kanilang breakfast. And Ayun later na. kasama na ako dyan. Ayun na. Ating breakfast. At malapit na to. Malapit na to, Len, ha? Yum, Balik tayo yum. ng konting ganyan. Yum, yum, yum. Pag na-brown na yan, pwede na. Okay. So it takes a while pala. Kasi makapal siya ng konti. Konti-konti Konting na. brown lang, kasi may sauce ka pang ilalagay. Oo. Isa-simmer mo pa. So, tamang-tama, maluluto, malambot yung Oo, luto. kailangan malambot ang pork. Okay. Yun na yun. So yan, basically Yan. this is the after effect tuloy. After effect, ito na. Ito na ang perfect na sweet and sour Yes. pork na ini-enjoy na, like I said, ng ating Salakay gang right there. Lalagyan natin. Oh, look at that. Pwede natin lagyan din Perfect. ng Onion spring leaf. onion, yes. Yes. Ibang klase. Ay, tumigil ka Pwede siya, natin boy. lagyan. Yum, 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 yum. Nervous ako sa'yo pag hindi ka tumitingin habang nag-chop ka. Oh my goodness. Ang puso ko. Yes. Maraming salamat, Chef Boy. Salamat din. Maraming Thank salamat. you. Enjoy your Welcome back. breakfast. Thank you. Oh yeah, definitely. Pag hindi we're Yes. so enjoying it. Okay, mga kapuso, dadalhin ko na to kay Kuya Lard dahil kakain na kami. Ako na magdala. Palipat tayo ngayon kay Babalikan ko Rhea. na Tia. Dito ako Naku, yum, yum, yum talaga. Naku, Chef bang, Boy, bang. panalo ang sweet and Yun, sour. mainit. Wow. Ubus na. Wow. Chef, nakakalimutan ko pangalan ko. Sarap. Yum, yum, yum. Well, bagay. Yum, yum, yum. Nako, Sarap. alam mo, Rhea, isa sa mga uso rin ngayong tag-init. Siyempre, halo-halo. Yum, yum, yum din Yum, yum, yan. yum. Yung ginagamitan ng mga iba't ibang Oo. klaseng minatamis. Yes, Ano? yung talagang nag-uumapaw sa mga sahog. Ay, nako, leche flan, ube, ano pa ba? Lahat, garbanzos, beans. Pero okay. alam mo ba, Pia, bukod sa halo-halo, marami pang mga summer coolers na sobrang yum ang pwedeng gamitan ng mga minatamis. Kung ano-ano yan, narito si Monica and Arn para ipakita sa atin. Go, guys! Morning! Natin koko, garbanzo, Ube, tsaka leche. Hi girls! Good morning! Ayan, tamang-tama ako meron kayo sweet and sour pork sa studio. O, may sweets din kami dito yan sa San Pablo, Laguna dahil nga ngayong umaga, ibibida namin sa inyo yung proseso ng paggawa ng iba't ibang ingredients na ginagamit natin sa paborito natin pagkain ngayong summer, ang halo-halo. Now, speaking of proseso, nandito na po ako ngayon sa unang process ng kanilang paggawa. Ito yung tinatawag nila na washing. So, dito sa washing, dito nila hinuhugasan yung kanilang mga sahog. So, in this case, ang ginagawa nila ay makapuno at ayan, hinuhugasan lamang nila yan sa tubig. Now, bukod sa makapuno, meron din sila ditong garbanzos. Sabi nila sa mga ingredients sa may tulad yan, may balat, tulad ng garbanzos, inaabot ng pagbababad ng 8 hours yan para matanggal yung balat at mas mapalambot. Pero kung wala namang balat, tulad nitong paong, there you go, at ang nata de coco, washing lang din po ang ginagawa nila dyan. Now, kapag malinis na siya, at okay na ang pagkatapos ng washing, ayan, nilalagay na nila dito sa kanilang malalaking mga malakawaling lalagyan, at dito nga nila niluluto for about 20 to 30 minutes. Tubig lamang po ang kasama niyan, mga kapuso, para lamang mapalambot yung ating mga ingredients. At sa pagkatapos ng first cooking, dadali na siya dito sa second cooking. So dito sa second cooking, dito na nila titimplahan yung mga ingredients. So siyan, pinagsasama-sama na nila yung asukal, syempre pampatamis yan, tsaka pampapreserve na rin. At yung citric acid daw at tubig. 30 minutes daw inaabot ang pagluluto siya. At pagkatapos, ayan, ililipat na nila dito sa malalaking mga containers. Dito sa container, dito daw nila pinapalambig muna yung mga sahog. So, inaabot daw na more or less mga 8 hours. So, medyo matagal. Kasi nga, pagkatapos po ng pagpapalamig,
itra-transfer na siya sa kanyang mga lalagyan o dun sa mga bote. Siyempre, hindi pwedeng medyo mainit pa siya kapag nilagay siya sa mga bote. Sabi nila, magkahiwalay daw yung paglalagay ng laman at nung syrup dun sa bote kasi yun daw yung parang way nila para ma-make sure na tama talaga yung timbang ng ating mga binibili. Kumbaga, sunod dun sa timbang na nakalagay. Now, kapag na-transfer na siya sa bottle, ready na siya para ilipat dito sa machine na to. Tama, kuya? Okay. So, sa machine na ito, mga kapuso, dadaan yung mga bote at dito na siya malalagyan ng cap o yung takip. Hence, ang tawag po sa prosesong ito ay capping. There you go, mga kapuso. And of course, after the capping, they have to make sure na talagang safe siya at malinis. Kaya ipapasok nila dito yan sa retort. Tama ba, ate? Ayan, ipapasok nila sa retort yung mga bote yan para ma-sterilize yung ating mga nakaboteng mga ingredients. So, less than an hour naman daw yung pag-sterilize ng mga yan. And after that, alright, ready na siya para hugasan. Kasi medyo malagkit daw yan after eh. So, hugasan siya dito sa washing area or sa rinsing area. At pagkatapos, i-transfer na nila dito ulit sa makinaryang ito para doon na umikot at malagyan ng label. And ready na siya para dalhin sa mga market para sa ating halo-halo. Alright, now, ito na naman yung tanong nating lahat. Nasaan pa si Arn? Ay, yes, Juan. At mamaya, mga kapuso, mga summer tips sa mga taninibang summer coolers ang ating ihinit mamaya. Ayan, tinan mo. At babalik po ang unang init. There you go.